Hi, hello, good morning po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang ating morning devotion na NACS UMC. Si Jesus ang kasama. Napakabilis po ng araw, July na naman. Pasimula na naman ang conference year 2024-2025. Kumusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. O ayan, patuloy nating subaybayan ang episode na ito, Beatitudes. Ito ay kapupulutan ng magandang aral sa ating buhay. Ito po ang inyong devotional leader, Pastor Sunny de la Peña. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think of God, His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. Tayo po ay manalangin. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Patuloy kaming lumalapit sa iyo, nagpupuri at nagpapasalamat
bendisyonan mo, God, ang bagong episode ng si Jesus ang kasama o siya, ang Beatitudes o Panginoon. At nawa ay maging kaaya-aya sa lahat ng manonood at sumusubaybay sa gawain ito, yung ministry ng devotion, si Jesus ang kasama. In Jesus' name, Amen. So, brothers and sisters in Christ, our topic today from Matthew 5:7. Jesus said, "Blessed are the merciful, for they shall receive mercy." Ang beatitude ay isang paglalarawan ng mga katangian ng mga tao who belongs to Christ's kingdom. Sa Matthew 4, mababasa natin na si Jesus ay nangangaral at ang sabi, "Magsisi na kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Pagkatapos ay dumaan si Jesus sa Galilea at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng mga may sakit at mga may karamdaman sa mga tao. Habang umakyat si Jesus sa bundok, inilarawan niyang pag-akyat ni Moises sa bundok na tinatanggap ang kautusan. Ipinahayag ngayon ni Jesus ang batas. Iyon ay ang tipan ng kaharian ng langit. Sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y tatanggap ng kahabagan. Mercy. Number 1, ang salitang awa o mercy ay ginagamit sa Ebanghelyo ni Mateo upang tumukoy sa pagpapakita ng kahabagan at awa at pabor sa mga nagdurusa at nangangailangan. Nadarama natin ang salitang ito kapag binabasa natin ang talinhaga ng mabuting Samaritano mula sa aklat ng Lucas 10. Alalahanin natin na may isang lalaki na napasakamay ng mga tulisan, binugbog at kinuha ang mga ari-arian. Isang saserdote at isang Levita ang dumaan at hindi nag-alok ng tulong. Ngunit isang Samaritano ang tumulong sa kanya. Dinala siya sa isang bahay panuluyan o kung tawag ngayon ay hotel o boarding house at binayaran ang pangangalaga sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Jesus, "Alin sa tatlong ito sa palagay mo ang naging kapwa ng taong nahulog sa mga tulisan?" Sumagot ang abogado, ang nagpakita sa kanya ng awa. Dito makikita natin na ang awa ay nagpapakita ng habag, awa at pabor. So ang awa sa makatwid is not just feeling, hindi lamang isang pakiramdam. Ang awa ay hindi isang hiwalay na damdamin, isang damdamin na walang ginagawa. Ang awa ay isang pakiramdam na nagiging sanhi ng pagkilos ng individual. Minsan inilarawan natin ang awa ay bilang hindi pagbibigay sa iba ng nararapat sa kanila. Bagamat may katotohanan ng deklarasyong ito, makikita natin na hindi ito kompleto kaulugan para sa awa. Ang awa ay hindi lamang pagtatangi na maghatol sa mga karapat-dapat na paghatol. Ang awa ay tunay na pakikiramay na ipinahayag ang tunay na pagtulong at walang pag-iimbot ng mga gawa. Ang mga tao sa kaharian ng Diyos ay ang mga nagbibigay ng awa. Sa bandang huli, sa Mateo, tatawagin ni Jesus ang awa na isa sa pinakamahalagang bagay ng batas. It is an act of mercy. Ang awa hindi isang katangian ng kultura noong unang panahon o sa ating kultura ngayon, tinatawag ng isang tanyag na pilosopo ng Roma ang awa, ang sakit ng kaluluwa. Ito ay tanda ng pinakamataas na kahinaan. Nakikita rin natin ito sa kultura ng mga Hudyo. Nakatala sa Mateo 5:43,
ang kasabihang ibigin ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Nakita natin ang mga kulturang ito ng awa, kung ito ay binibigay, ay nakalaan para sa mga naging maawain sa iyo. Ang ating mundo ngayon ay hindi malayong espiritual sa mundo ng mga Romano. Nang ibigay ni Jesus ang mga pinagpalang pahayag na ito, ganito rin ang sinabi ng ating kultura: kung hindi mo papansinin ang iyong sarili, walang iba. Isa pang slogan ngayon, don't get mad, get even. Ang mga tao ay tinatrato pa rin nating tulad ng mga bagay. Object. Ang kapangyarihan ay ang pinakamataas na Diyos. At ang tagumpay sa pananalapi ay ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Mayroon pa ngang kasabihan na huwag magpakita ng awa ngayon tulad noon. Ang awa ay kahinaan sa isipan ng karamihan. Oh my God, hanggang ngayon may mga ganitong tao pa pala. Ang awa ng Diyos nakita natin si Jesus na nagpapakita ng awa sa maraming pagkakataon. Siya ay tumingin sa mga tao at naantig ng awa at habag. Si Jesus ay nagpakita ng habag, yung tinatawag na compassion, sa makasalanang babae na nahuli sa pangangalo niya. Palaging nagpapakita ng habag at pagmamahal si Jesus sa mga tao. Ito ang umaakit sa atin kay Jesus. Talagang nagmamalasakit siya sa mga tao. Siya ay may lehitimong pagmamalasakit sa kanilang mga pangangailangan at kahirapan. Sa katunayan, nakikita natin ang kapangitan ng puso ng tao kung paano tratuhin ng mga pinuno relihiyon si Jesus. Mapapansin mo sa mga ebanghelyo na habang si Jesus ay nagpapakita ng awa at habag, mas napupot ang mga lider ng relihiyon kay Jesus at naghahanap ng mga pagkakataon upang patayin siya. Lalong tumindi ang put, gaya ng ipako ng mga tao at mga pinuno si Jesus sa krus. Gayunpaman, kahit na nakabitin sa krus at may mga pako na tumutusok sa kanyang nakalahad na mga palad, nakikita natin ang awa ni Jesus na ang sabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pansinin dito, makikita natin ang pagkakaiba sa pagitan ng awa at pagpapatawad, between mercy and forgiveness. Ang awa ng ating Panginoon ang batayan ng kanyang pagnanais na patawarin tayo at iligtas niya tayo. Hindi dahil sa mga gawa nating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang sariling awa. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng pagbabagong buhay at pagbabago ng Espiritu Santo na sagana niyang ibinubuhos sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ang awa na naging batayan kung saan pinaabot ang pagpapatawad. Ang kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan ay dumadaloy mula sa kanyang saganang awa. Meaning to say, God's forgiveness of our sins flow from His abundant mercy. Brothers and sisters in Christ, marami pa mapag-uusapan tungkol sa mercy o awa. Ngunit napakahalaga nating tandaan na ang mercy ay nagmumula sa Diyos at atin ding ginagawa upang tayo'y maging tunay na alagad ni Kristo. Ito nawa ay maging ating passion and compassion sa patuloy nating paglilingkod sa Diyos. Amen. Purihin po ang Diyos. Brothers and sisters, shout out sa lahat ng my birthday from Friday, Saturday, and Sunday. Nawa ingatan at pagpalain kayo ng Diyos.
Tayo'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ko po ay dumudulog sa iyong harapan. Dinadalangin ko ang may kaarawan ngayong araw na ito, bukas at sa linggo. Naway ingatan at pagpalain mo sila sa kanilang buhay, O Diyos. Nawa ay bigyan pa ng maraming buhay, araw at taon ng kanilang buhay at paglilingkod sa Diyos at kapwa. At nawa ay ibuhos mo ang mayamang pagpapala sa kanilang lahat. Layo sila sa anumang mga karamdaman at sakit. Dinadalangin ko rin ang mundo ay magkaroon ng kapayapaan, O Panginoon. Sa iyo namin nilalapit ang lahat ng ito. In Jesus' name I pray. Amen. Yan mga kapatid, natapos na naman ang ating oras para sa debosyon. Si Jesus ang kasama. Pansamantala tayong magpapaalam at magbabalik tayo next Friday. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Sunny, na nagsasabing, be happy. Ang tunay na pag-ibig sa kapwa ay may kaakibat na gawa at awa. Pagpalain kayo ng Diyos. Bye-bye. I love you all. God bless you.